3 araw ang lumipas, mula nang magkita kami ni Jason at ng mga anak niya, kung saan dinala niya si Flynn at Felice sa bahay ni Mayor nang walang pahintulot mula sa akin. 3 araw rin akong hindi nagtinda sa palengke, dahil ayokong maulit ang bagay na iyon. Isa pa sinisiguro kong hindi makakapunta si Jason sa bahay ko, para bisitahin ang mga anak ko. Masama ba ako kung gawin ko iyon ang ilayo at iiwas sila sa sarili nilang ama, gayong may karapatan ito? Nag-iingat lang naman ako, dahil bilang isang ina hindi may aalis sa akin na may takot at pangambang maramdaman, na baka ilayo at itakas ni Jason si Flynn at Felice sa akin, dahil hindi naman kami magkasundong dalawa. Sa 3 araw na lumipas, ay pansin ko ang pagiging bugnutin at matamlay ni Felice. Noong una akala ko masama lang ang pakiramdam niya, pero napagtanto kung malungkot siya dahil hindi nila makakasama ang papa nila. Nagtanong sila sa akin magkapatid, kung bakit hindi pa nadalaw ulit ang papa nila. Ayoko namang sabihan ang totoong dahilan sa kanila, dahil alam kong sasama lang ang loob nilang magkapatid sa akin, kaya naman sinabi ko na lang na busy ito sa trabaho. Ate ayaw bumangon ni Felice sa higaan, antad sa akin ni Laisha habang naghahanda ako ng almusal na para sa kanila. Bakit may masakit ba sa kanya, si Flynn nasaan? Nag-alalang tugon ko naman sa sinabi niya, sabay tungo sa kwarto ng mga anak ko. Hindi raw po siya babangon hanggat wala ang papa nila, antad niya sa akin. Nadatnan ko ang anak kong si Flynn na pilit pinapa bangon ang kakambal na nakatagilid lang sa kama, habang nakabusangot ang mukha. Mga anak, pagtawag ko sa kanila nang makapasok ako ng tuluyan sa kwarto. Mama, hahanap niya si papa, di ba po busy pa siya, kaya hindi niya kami pinupuntahan. Sambit ng anak kong si Flynn, habang namumungay pa ang mga mata, kagigising pa lang kasi nila, kaya medyo mapunggay ang mata niyang kuhang-kuha sa itsura ng ama nila. Lumapit ako sa kama nila, saka naupo para lapitan silang magkapatid. Tama anak, busy pa ang papa niyo, kaya hindi siya nakakapunta rito, antad ko sabay pisil sa isang kamay ni Flynn. Anak Felice, halika na mag-aalmusal na tayo. Pag-aya ko naman kay Felice habang himas-himas ang likuran niya. Ayoko sa'yo mama, sigaw niya sabay tabig sa kamay kong nasa likuran niya. Nagulat ako sa ginawang tugon ni Felice, dahil ito ang unang beses na sinigawan niya ako at tinabig, pero hindi ko pinakita kay Flynn na apektado ako sa naging ugali ng kakambal niya. Bad yun Felice, antag ni Flynn sabay kusot sa kaliwang mata. Bad siya Kuya Flynn, inaway niya si Papa, kaya hindi nagpunta dito. Ayaw niya tayong makita ni Papa kasi galit siya. Kaya ayoko sa'yo mama, sigaw na tugon ni Felice sa sinabi ng kakambal niyang si Flynn. Parang hindi ako bigla makahinga, dahil sa sinabi ng anak kong si Felice, ramdam kong nagagalit siya sa akin, dahil hindi niya nakikita ang papa niya. Anak, busy pa kasi ang papa niyo, antad ko habang nagpipigil ng tawag. No mama, hindi siya busy, sabi niya sa amin ni Kuya Flynn hindi niya kami iiwan, kaya hindi siya busy. Bad ka, ngayon nga lang kami may papa, tapos hindi ka papayag sama kami sa kanya. Bad ka mama, bad ka. Sigaw niya pa ulit sabay talukbong ng kumot sa katawan. Naiiyak na ako dahil sa inaakto ni Felice, dahil bago sa akin ang ganitong eksena sa aming mag-iina, hindi ako sanay na makitang nagagalit sa akin ang mga anak ko, at malungkot na ako rin ata ang may kasalanan. Masama bang ingatan ko sila at iiwas ng pansamantala kay na Jason, gayong natatakot lang ako na baka sa huli ay makuha sila ng ama nila, at maiwan na naman akong mag-isa. Masama na ba akong ina, dahil pinagkakaitan ko sila ng oras at panahon na makasama ang ama nila? Sinikap kong pigilan ang luhang nagbabadya ng tumulo, dahil ayokong makita ni Flynn na ang mama niya ay masyadong iyakin. Dapat matatag ako sa harapan ng anak ko, kahit ang totoo ay hindi. Nagulat lang din talaga ako sa pagsigaw at sa galit ni Felice, na ngayon ko lang naranasan mula sa kanya. Bumangon ka na anak, dahil maya-maya lang ay nandito na ang papa niyo, antag ko sa kanya habang pilit ang boses. Talaga mama? Excited na tanong ni Flynn. Alam kong sabik din siyang makita ang ama, pero alam ko na naghihintay lang siya na makita ito, kumpara sa kakambal na nagagalit na ngayon, dahil hindi nakikita ang ama. Ginulo ko muna ang buhok niya, sabay ngumiti sa kanya bago sumagot. Oo anak, darating ang papa niyo ngayon, kaya kung ako sa kapatid mong prinsesa natin ay tatayo na ako, masayang antag ko kunwari.
Dahil sa sinabi ko ay agad na naupo si Felice, habang pinupunasan ang luha sa mata niya, nilapitan ko ang anak para tulungan siyang panasan ang luha sa mukha, at ayusin ang magulo niyang buhok. "Promise mama?" Tanong ni Felice na bakas ang paniniguro sa akin, kung darating ba talaga ang ama nila. "Promise princess," ko tugon ko habang nakataas pa ang mga kamay, senyales ng pag-promise ko sa kanila. Matapos kong ayusin ang buhok ni Felice, ay kusa na siyang bumaba sa kama, at sumama sa kapatid na lumabas ng kwarto patungo sa hapag. Napabuga na lang ako ng hangin sa katawan, bago nagdesisyon na tawagan si Jason para sabihin pumunta rito. "Laisha," pagtawag ko sa atensyon ni Laisha, napalabas na rin sana sa kwarto ng kambal. "Asikasuhin mo muna ang kambal, may tatawagan lang ako, pahiram ng cellphone mo." Sambit ko sa kanya, na agad naman niyang binigay pagtapos ay sumunod na sa mga anak ko. Tatawagan ko si Jason gamit ang numero ni Laisha, dahil madalas ay sa numero kami ni Laisha nagkakausap, para sa mga paalala ko sa mga bata sa tuwing magkakasama sila. Ayoko sanang gawin ito, pero naiipit na ako sa sitwasyon, nagagalit na ang anak ko dahil sa mga nangyayari, na bigla na lang ay hindi na sila pwedeng puntahan ng papa nila, at ayokong kalakihan nila na may sama ng loob sa akin, kaya naman kahit labag sa loob ko ay gagawin ko. Agad kong nakita sa contact ang pangalan ni Jason na nakasave palagi sa cellphone ni Laisha, kaya naman agad ko itong pinindot upang tawagan, ilang ring lang din ay sumagot na siya. "Hello Laisha," sagot niya mula sa kabilang linya ng tawag. "It's me, puntahan mo ang mga anak mo, dahil hinahanap ka na talaga nila, bilasan mo lang dahil ang sabi ko ay parating ka na." Agad kong pinatay ang tawag, at hindi na naghintay pa na sumagot siya. Ayoko mang pumunta siya rito sa bahay ko, pero wala akong magagawa. Naapektuhan ang mga anak ko, at ayokong sa huli ay magalit sila sa akin, dahil pakiramdam nila ako ang naglalayo sa kanila sa ama nila. Nagbihis na muna ako, bago tuluyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa hapag. Plano ko na lang na kumuha ulit ng ilang order sa mga suki ko sa palengke ng mga kakanin. Magpapalipas na muna ako ng oras, habang narito si Jason sa bahay kasama ang mga anak ko. Ang papa naman nila ang gusto nilang kasama, kaya maigi pang hayaan ko na lang rin muna sila. Saktong paglabas ko ng kwarto, ay siyang pagdating naman ni Jason sa hapag, kung saan kumakain na ang mga anak ko. Agad nagtama ang mga tingin namin, pero mabilis akong umiwas dahil ang pinakaayoko sa lahat ay nagtatagpo ang mga tingin namin. Pakiramdam ko napapaso ako sa mga titig niyang minsan nang naging dahilan para masaktan ako. Agad niyang nilapitan ang mga anak ko, at kitang-kita ko sa mga mata nila ang tuwa, dahil makakasama ulit nila ito. "Yehey papa, you're here," antag ni Felice habang nakaakap sa leeg ng ama. "Papa, let's play mamaya po ah," nakangiti namang antag ni Flynn, sabay inom ng gatas niyang nasa baso. "Yes, I'm here and we're going to spend the day together," nakangiti niyang antag sa dalawang anak. "Ate, bakit nakabihis ka, di ba wala ka namang lakad?" Kunot noong tanong ni Laisha na kumakain din kasama ng kambal. Dahil sa sinabi ni Laisha, ay napabaling ang tingin ko na kanina ay nasa mga anak ko at kay Jason. Napansin ko ding nilingon ako ni Jason, kaya mabilis akong tumungo sa pwesto ni Flynn sa tabi ni Laisha. Mangungulekta ako ng orders sa palengke, 3 araw na rin pala kasi akong hindi nagtitinda, walang buhay kong sagot kay Laisha. "Flynn, Felice?" Pagtawag ko sa dalawang anak ko, na ngayon ay na ulit habang si Jason naman ay nakaupo na sa tabi ni Felice. "Nandito na ang papa nyo, kaya aalis na muna si mama, okay? I know both of you were more than happy being with him." Nakangiti kong antag sa kambal kong anak, pero sa loob-loob ko ay malungkot ako, dahil pakiramdam ko hindi ako kailangan ng mga anak ko. "Yes mama, happy kami," si Flynn. "Alis ka na mama, dito na si papa." Si Felice naman sabay inom ng gatas niya. Nagkatinginan kami ni Laisha dahil sa sinabi ng anak kong si Felice, pero bata pa ang anak ko, at alam kong hindi siya bukas sa nararamdaman ng ibang tao, kaya hindi ko pinahalatang nagulat ako sa sinabi niya. Humalik na muna ako sa mga anak ko, bago tuluyang tumayo. Pakiramdam ko tuloy ay kasalanan ko kung bakit ganito sila ngayon, hindi ko kasi agad sila hinayaan na makita at makilala ang ama nila. "Laisha, nakaayos na ang baon mo, pakisabi na lang sa Kuya Jason mo ang mga bilin ko para sa kambal, pero mukhang alam niya naman na kaya ikaw na ang bahala," antag ko kay Laisha. "Aalis ka na ate,
hindi ka pa kumakain, antag ni Laisha sa akin. Hindi na ako sumagot pa sa sinabi niya, dahil kaya ko naman ang sarili ko, siguro ay magpapalipas na muna ako ng lungkot sa palengke, nang sa ganoon ay may oras din ang mag-ama sa isa't isa. Malamang naman pag uwi ko ay ayos na si Felice, hindi niya kasi ako pinapansin ng maayos, at nauunawaan ko ang nararamdaman ng anak ko. Emma, malapit na ako sa pintuan ng bahay, para makalabas nang marinig ko nang tinawag ako ni Jason. Are you alright? Tanong na antag niya nang lingunin ko siya. Take care of them? Walang buhay kong antag sa kanya, sabay marcha palabas ng bahay. Hahayaan ko na munang magkakasama silang mag-ama, ngayong araw nang wala ang presensya ko, nang sa ganoon makabawi rin ako sa dalawang anak ko, na alam kong nalungkot, dahil ilang araw ko din silang tinago lang sa loob ng bahay. Ginugol ko ang buong araw at oras ko sa pagpunta sa mga suki ko, para tanungin at kunin ang mga gusto nilang orderin sa akin na kakanin. Gusto ko sanang tawagan si Shelo, para may makausap ako at may mapagsabihan na rin ang nararamdaman ko, kaya lang alam kung abala siya sa mga oras na ito. Kaya mabuti pang huwag na lang. Hindi ko namalayan ang oras, kung hindi ko patingnan ang orasan kong pambisig, ay hindi ko malalaman na alas 7 na pala ng gabi, napahaba masyado ang oras ko dito sa labas at sa mga suki ko. Ano na kaya ang ginagawa ng mga anak ko sa oras na ito? Siguro ay masayang-masaya sila dahil kasama nila ang papa nila ng walang limitasyon. Pinara ko ang tricycle na nakita ko, at kaagad na sumakay. Unti-unti ko na rin kasing nararamdaman ang pagpatak ng ulan. Mabilis akong nakarating sa bahay namin, at sa mga oras ngang ito ay tuluyan ng bumuhos ang ulan. Mabuti na lang ay nakauwi na ako, mabilis kasing bumaha ang kalsada malapit dito sa amin sa tuwing umuulan. Pagpasok ko sa loob ng bahay namin, ay si Laisha lang ang nadatnan ko at abalang nag-aaral, kaagad naman niya akong napansin, kaya tinihil niya ang ginawang pagbabasa para lapitan ako. Ate, bakit ngayon ka lang? Tanong niya sa akin, sabay kuhan ng dala kong bag. Hindi ko namalayan ang oras, nasaan ang mga bata? Antag kong tanong sa kanya, habang kunot ang noo, wala na naman ba sila dito? At dinala na naman ni Jason sa kung saan nang hindi nagsasabi sa akin. Handa na akong lumabas ng pintuan, para hanapin ulit sila, pero bigla namang lumabas si Jason sa kwarto ng mga anak ko. They sleep early, napagod sa kakalaro, antag niya habang nakatingin sa akin ng seryoso, pero agad kong iniwasan ang mga tingin niya, bagkus ay tumingin ako kay Laisha. Ate, malapit na pala birthday mo, ano, kumain ka na ba ate? Tanong na antag niya sabay balik sa pwesto kanina, kung saan nakaupo siya at nagbabasa. Magsisimba lang tayo gaya ng dati Laisha, wala akong ganang kumain, antag ko sabay tungo papuntang kusina. Alam kong nakasunod sa akin si Jason, pero dahil pagod ako hindi ko na lang siya pinansin. Paborito pala nila ang sinigang, ang dami nilang nakain dahil pinagluto ko sila kanina, masayang antag niya sa akin. Okay, maikling sabi ko habang nagtitimpla ng kape. Laisha told me what happened this morning, and also what Felice told you, antag niya pa ulit. I'm sorry Emma, wag mo sanang isipin na tinuturuan ko silang magalit sa'yo, seryoso niyang antag. Imbis na sumagot ay naglapag lang ako ng 2 tasa ng kape sa lamesa, ang isa ay para sa kanya kung gusto niya man inumin, habang ang isang tasa ay sa akin, saka naupo sa harapan niya. Pansin kong pabaling-baling ang tingin niya sa akin, saka sa tasa ng kape na nakalagay sa harapan niya. Pero dahil wala ako sa mood, na hindi ko sinabi na para sa kanya ang kape na iyon. Hindi na siguro nila ako gustong kasama dahil nandito ka na, walang emosyon kung antag. That's not true Emma, they love you and I know that, sambit niya. Alam kong mahal ako ng mga anak ko Jason, hindi ko lang maiwasang malungkot ngayon, dahil pakiramdam ko ang dami kong kasalanan sa kanila dahil hindi kanila agad nakasama. Seryoso kung antag. Kasalanan bang ilayo sila para lang masigurong hindi mo sila sasaktan, na baka hindi mo sila tanggapin, o baka biglaan mo silang kunin at ilayo sa akin, oras na malaman mong mga anak mo nga sila sa akin, na isang hamak na walang kwentang babae lang. Ginawa ko ang lahat, pero hindi ko alam bakit pakiramdam ko ngayon kulang pa rin talaga ako pagdating sa lahat ng bagay, na kahit kailan hindi ako naging sapat,
lalo na sa mga anak ko dahil nandyan ka na, antag ko habang nagpipigil ng luha. Hindi ko alam kung bakit biglang pakiramdam ko, kailangan kong ilabas ang mga hinaing ko sa harapan mismo ni Jason, ayokong magmukhang mahina sa harapan niya, pero hindi ko napigil ang nararamdaman ko, unti-unti ay nararamdaman kong nag-iinit ang mga mata ko dahil sa luha. Ayos lang sa akin na palagi kanilang kasama, gawin mo lahat ng gusto mo na kasama sila, hindi ako kokontra o magbabawal, pero pangako mo lang Jason na hindi mo ilalayo ang mga anak ko sa akin. Mamamatay ako kapag nawala sila sa akin, kasi sa totoo lang magmula nang makilala kanila, pakiramdam ko anumang oras ayaw na nila sa akin, at natatakot akong dumating ang araw na iyon, umiiyak kong antag sabay punas sa luha. Hindi Emma, hindi ko sila ilalayo sa'yo pangako, tugon niya sa sinabi ko. Sabi ko noon dapat palagi akong mukhang matapang, kapag kaharap ko na si Jason, pero hindi ko pala magagawa, lalo na kung tungkol sa mga anak ko ang pag-uusapan, kaya di bale na lang na mukha akong talunan, basta hindi ko hinayaan na makuha sa akin ang mga anak ko nang hindi ako nakikiusap sa kanya. Ganoon talaga siguro kapag nanay ka na, kapag magulang ka na kahit anong ayaw o bawal mo sa sarili mo, gagawin mo pa rin lalo na kung mga anak ang napag-uusapan. Emma, pagtawag sa akin ni Jason, na ngayon ay nakaupo na rin sa harapan ko, hindi ko napansin na napatulala lang pala ako, at hindi na kumibo mula nang magsalita ako kanina. Imbis na sagutin ang pagtawag niya sa akin, ay tinignan ko lang siya ng walang emosyon. Can we talk about something seriously? Tanong niya sa akin nang magtama ang tingin namin. You're the one to decide kung kailan pwede at kung kailan ka handa. I just really want to talk about something with you, antag niya sabay simsim sa kape. Ate excuse po, singit na antag ni Laisha. Gamot mo ate tulog na po ako, antag niya sabay abot sa akin ng isang table taste na mabilis kong tinago sa palad ko. You're taking medicine. Salubong na kilay na tanong bigla ni no Jason na hindi ko pinansin, bagkus ay tumingin lang ako sa kanya ng seryoso. Let's talk once I'm ready Jason tanging antag ko. I'll wait until you're ready, tugon niya sa sinabi ko. I want to talk to you and apologize for everything, ayokong lumaki ang mga anak natin nang hindi ako nakakahingi ng tawad sa iyo sa lahat ng nagawa ko. Seryoso lang si Jason na nakatingin sa akin, habang ako naman ay nakatingin lang sa ibang bahagi ng kusina ko, ramdam kong hinuhuli niya ang mga tingin ko, kaya naman nagdesisyon na akong tumayo at umalis ng kusina. Pag-usapan natin kung paano kita minahal habang wala ka. Mahal kita Emma at gusto kong malaman mo na totoo ang nararamdaman ko para sa iyo, mahal kita at ang mga anak nating dalawa. Hindi ko alam kung paano ako kikilos dahil sa mga sinasabi ni Jason sa akin sa oras na ito, basta ang alam ko lang biglang bumilis ang tibok ng puso ko, at sumikip ang paghinga ko dahil sa katagang binitawan ni Jason. Ayokong maniwala dahil alam kong imposible, mga anak lang namin ang mahal niya hindi ako. Ayokong maniwala dahil alam kong sa huli ako na naman ang maloloko, sapat na sa aking mahal niya ang mga anak ko, at hindi niya ilalayo ang mga ito sa akin. Baka mahal niya lang ako dahil iyon ang akala niya, at hindi iyon ang tunay niyang nararamdaman. Si Jason de Alvas mamahalin ako parang ang labo naman, kasi kung mahal niya ako bakit ngayon lang, hindi noong mga panahon na halos igugol ko ang buong buhay ko sa kanya, maging masaya lang siya, kahit ibang tao ang nakikita niya sa akin, at hindi ang totoong ako. Ilang araw ang lumipas na palagi lang akong abala sa paggawa ng mga kakanin na order sa akin, at sa pagtitinde sa palengke, habang, ang mga anak kong si Flynn at Felice, ay palaging kasama ng ama nilang si Jason. Gusto kong amangal at kumontra sa mga bagay na ginagawa nila ng magkakasama, pero hindi ko na lang ginagawang kumontra, bagkus ay hinayaan ko na lang sila, dahil natatakot akong baka sumama na naman ang loob sa akin ng mga anak ko, at magalit pa sila sa akin. Napansin ko kasing hindi na halos napipirmi sa bahay ang kambal kong anak nitong mga nakakaraang araw, dahil palagi silang dala ni Jason kahit saan siya magpunta, at umuwi na lang sila sa bahay tuwing oras na ng hapunan, halos hindi ko na nakakasama ang mga anak ko, dahil hanggang sa pagtulog ay si Jason ang kasama nila, naalis na lang siya kapag mahimbing na ang pagkakatulog ng magkapatid. Pakiramdam ko tuloy lalo ay hindi na ako kailangan ng mga anak ko, pero bumabawi na lang ako sa isip ko, na baka kaya ganito ang nangyayari ngayon,
ay dahil matagal na hindi naranasan ng mga anak ko ang may kasamang ama, kaya palagi nilang sinusulit ang mga araw na magkakasama sila. Kinabukasan ay maaga akong gumising dahil may ihahatid akong mga leche flan at puto sa bahay ni Aling Cecile, na order niya sa akin para sa birthday ng anak niyang bunso. Maaga rin kasi akong pupwesto ngayong araw sa palengke, para magtinda ng mga isda. Tulog pa ang magkapatid nang bumangon ako, kaya naman ay agad akong nag-asikaso ng agahan nila, sakaling magising sila ng maaga. "Laisha, ang aga mo ah," antag ko nang makita si Laisha na papasok sa kusina. "Good morning ate, ako sana magluluto ng agahan, nauna ka na naman," tugon niya pabalik sa sinabi ko, habang kusot-kusot ang kaliwang mata dahil kagigising pa lang. "Natulog ka na lang sana muna. Wala ka namang pasok," sambit ko sabay lapag sa sunny side up na itlog sa harapan niya. "Alam ko kasing maaga ka aalis ate, kaya gumising na ako nang bahala sa dalawang nukulat ngayon, wala akong pasok, kaya ako na muna magbabantay po," antag niyang sagot sa akin, habang tinatali ang mahaba niyang buhok. "Ha, magbabantay? Susunduan naman sila ng papa nila, kaya matulog ka na lang ulit muna, pagkatapos mong mag-agahan," antag ko ulit pabalik sa kanya. Nagsabi po si Kuya Jason sa akin na hindi raw siya pupunta ngayong araw, nagpaalam naman daw po siya sa kambal, kaya walang dapat ipag-alala ate, antag niya sabay kagat sa pandesal na hawak. "Ha, bakit daw hindi siya pupunta?" kunot noong tanong ko sa kanya. Si ate nagtatanong tungkol kay Kuya Jason," antag niyang nanunukso sa akin, dahilan para suman ko siya ng tingin. "Tigilan mo ako sa kakaganyan mo Laisha, nagtatanong lang ako, dahil baka hanapin siya ng mga anak ko." Inis ko kunwaring sagot sabay talikod sa kanya. "Haha, joke lang ate, hindi ka maloko kinausap niya po kahapon ang kambal," sabi niya sa akin. Ewan ko nga bakit sa akin niya pinaalam, hindi naman ako ang nanay nila Feliz. Hindi ko nalang pinansin ang sinabi pa ni Laisha, at baka ano pa ang isipin niya kung dagdagan ko ang pagtatanong ko, masyadong malisyosang bata pa naman si Laisha, lalo na nung malaman niya ang nakaraan naming dalawa ni Jason.at nang may kwento ko sa kanya ang lahat. Tulog na ang mga anak kong si Flynn at Feliz nang umalis ako ng bahay, hindi ko na lang sila ginaisang pa, dahil alam ko naman parati silang pagod sa tuwing umuuwi sila galing sa pamamasyal. Nagtataka na nga ako kung ano ang ginagawa nilang mag-ama, at bakit ganoon na lang kabilas makatulog ang kambal ko, parang dati-rati lang ay inaabot sila ng hating gabi kakalaro, ngayon parang buong araw na lang nilang gusto matulog dahil sa pagod. Agad akong nakarating sa bahay nila Aling Cecile, para ihatid ang mga order niya sa akin na kakanin, at halos alas 7 na ng umaga nang makarating ako sa palengke, dahil naglakad lang ako mula sa bahay nila, na malapit pa sa munisipyo. Nang malapit na akong makarating sa pwesto ko, ay nagtataka ako dahil parang ang daming tao sa pwesto ko. Na mula pa lang sa malayo ay natatanaw ko na, parang may pinagkakaguluhan ng mga tao, kaya naman dali-dali akong naglakad palapit, upang malaman ang dahilan. At ganoon na lang ang gulat ko nang makita si Jason na naka-board shorts lang, may suot pang bota habang may apron na nakatali sa bewang, at higit sa lahat walang suot na pang-itaas na damit, dahilan para lumantad ang kakisigan ng katawan niya, dahilan para magkagulo ang mga matanda at dalagang nabili ng isda sa pwesto ko mismo, kung saan enjoy pa si Jason na magtanggal ng kaliski sa isda. Agad akong lumapit sa kanya, at binato siya ng isang damit na nasisiguro ko din namang sa kanya. "Magsuot ka ng damit bago ko gawin sa'yo yung ginagawa mo sa isda," antag ko sabay lapag ng mga basket na dala ko. Nagulat man siya sa ginawa ko, ay agad naman siyang sumunod, at ayon naman sinuot ang damit na hinagis ko sa kanya. "Hi Emma, good morning." Nakangiti niyang antag sa akin, na mukhang hindi napapansin na inis ako sa kanya sa mga oras na ito. "Ay Sir Pogi, bakit nagdamit ka na?" Dinig kong tanong ng isang babae, kaya agad kong nilingon. "Isda ang benta dito miss, hindi tao." Inis kong antag na hindi naman pinansin ng babae. "Pogi, kalaskasan mo rin itong isda ko." Pagtapos ng sa kanya, antag din ng isa pang babae, na akala mo napuwing ang mata sa kakakindat kay Jason. "Akalain mo nga namang marunong palang maglinas ng isda ang isang mayaman na tulad mo iho." Antag naman ni Aling Mereng na nakatayo sa bandang gilid ni Jason, habang pinanonood ang ginagawa nito. "Simpleng buhay lang po yung gusto ni Emma, kaya gusto kong gawin yung mga ganitong bagay," nakangiti niyang antag.
Lumipas ang mga oras na tanging inis lang ang nararamdaman ko, habang nakatayo lang at nanunood sa ginagawa ni Jason, na pagtitinda at paglilinis ng isda mula sa mga mamimili. Mabilis na naubos ang mga paninda ko na nirasyon sa pwesto ko dahil kay Jason, na kadalasan ay hindi naman nangyayari kapag ako ang nagtitinda. Nakangiti siyang humarap sa akin, habang inaalis ang suot na apron. Finally lahat ng isda na paninda mo ay ubos na, antag niya na baka sa boses ang pagkatuwa, pero dahil inis ako sa kanya ay inirapan ko lang siya. Emma, may asawa ka naman palang mayaman, nagpakahirap ka pa dito sa palengke na ilang taon, antag ni Mang Siso na nagtitinda naman ng karne sa katapat kong pwesto. Hindi ko po siya asawa, Mang Siso, walang emosyon kong antag pabalik sa sinabi niya. Sus, tinatanggi mo pa halos lahat dito sa palengke ay alam na asawa mo siya, dahil palagi niyang kasama ang mga anak mo, antag papabalik ng matanda, na lalo kong ikinakaini sa mga oras na ito, kalalaking tao chismoso. Oo nga girl, nagpakahirap ka ng 5 years, tapos ang yaman-yaman pala ng jowa mo, siguro nagtampo ka lang sa kanya, o kaya nagselos kaya nagtago ka ng 5 taon, kasi gusto mo habulin kanya, natatawang singit naman ni Lizel, sabay lagay ng lip tint sa labi niya. That's not true, Lizel, pag-antag ni Jason sa sinabi ni Lizel, habang nakapukol ang mga mata sa akin na may alanganing tingin. Sus, defend mo pa siya, Sir Pogi, I'm sure gusto lang ni Emma habulin mo siya, hanggang sa dulo ng mundo. Magtigil ka nga, Lizel, sa mga sinasabi mo, hindi mo alam ang tungkol sa buhay ni Emma, kaya wag ka nagbibitaw basta ng mga ganyang salita. Pagsaway ni Aling Mereng kay Lizel. Hindi ako kumikibo kahit pa alam kong nagpapalitan sila ng mga hula nila, tungkol sa akin at kay Jason, dahil sa totoo lang ay naiinsulto ako sa mga lumalabas sa bibig nila, lalo na sa sinabi ni Lizel na nagpapahabol ako kay Jason. Ako nagpapahabol, samantalang ayoko na nga siyang makita pa. Tadhana lang talaga ang may kasalanan kung bakit nandito siya ngayon sa lugar kung nasaan ako. Abala na ako sa pagliligpit ng pwesto ko, dahil ubos na nga ang mga paninda ko, dahil sa ginawa ni Jason, hindi ko siya pinapansin kahit pakiramdam ko ay gusto niya akong kausapin. Eto pala ang dahilan niya kung bakit hindi siya nagpunta ngayon sa bahay ko, para makasama ang anak, yumpal sa trabaho ko na akala niya ikinakatuwa ko. Baka naman kaya nagtago yan kabit pala siya, tapos nabuntis ng hindi sinasadya. Naku, noon nga akala ko kabit siya ni Mayor, kasi lagi silang magkasama, partida buntis pa siya noon Feeling mabait at mahinhin yang Emma na yan, simula nang makita ko yan dito sa lugar natin, ayun pala may tinatagong kalandian. Dahil sa mga narinig ko mula sa mga babaeng pinagchichismisan ako, na nakatayo lang din hindi kalayuan sa pwesto ko, ay lalong nag-init ang ulo ko, dahilan para isaboy ko sa kanila ang isang balde ng tubig na may mga yelo at hasang ng isda. Emma, sigaw ni Jason. Hala Emma, dinig ko ding sigaw ni Lizel. Alam kong agaw eksena ang ginawa ko, pero wala akong pakialam, basta alam ko nagagalit ako sa mga oras na ito. Nagsisigaw sila ng dahil sa ginawa ko, at bigla ang pagbubuhos sa kanila. Eto ang ayoko sa lahat, nagagalit ako, dahilan para makagawa ako ng hindi tama pabalik sa kanila. Anong problema mo? Sigaw sa akin ng isang babae, na nag-umpisa ng usapan kanina. Kadiri ang baho ko. Sigaw din ng isa pa. Bastos kang babae ka. Sigaw din ng isa pang babae na kasali sa tsismisan. Bagay lang yan sa mga katulad niyong tsismosa, na sige ang kuda tungkol sa buhay ng iba, na wala naman kayong tamang basehan. Ipapadampot ka namin sa pulis. Bulyo sa akin ng isa sa mga binuhusan ko. Kakasuhan ka namin. Bulyo pa ng isa. Edi kasuhan nyo, magkita-kita pa tayo sa korte, tingnan natin kung hindi kayo mabaligtad dahil sa pagiging tsismosa nyo. Bulyo ko rin sa kanila pabalik. That's enough Emma, madi inaantag ni Jason, sabay hawak sa siko ko na mabilis kong tinabig. Naglakad ako ng mabilis paalis ng palengke, hindi dahil nahihiya ako sa ginawa ko, kundi dahil sobra-sobra ang inis na nararamdaman ko, lalo na kay Jason dahil kung hindi dahil sa ginawa niyang iyon, hindi sana mangyayari ang bagay na ito. Emma, wait, sigaw ni Jason habang hinahabol ako. Ano ba, kainis ka? Galit kong antag nang pigilan niya ako sa paglalakad. Bakit ginawa mo yun? Tanong niya sa akin nang magpapigil ako sa kanya sa paglalakad ko. Tinatanong mo ako kung anong ginawa ko.
Doon sa tatlong babae na iyon. Haha, seryoso ka ba? Inis kong antag. Dahil sa'yo pinag-uusapan ako ng ibang tao, dahil sa'yo iniisip nila na nagpapahabol ako sa gaya mo dahil mayaman ka, at dahil sa'yo inaakusahan akong kabit ng lahat, tapos ngayon tatanungin mo ako kung ano yung ginawa ko. Syunga ka ba Jason? Inis kong bulyo. Nandito kami ngayon sa bandang likuran ng palengke, kung saan tambakan ng mga paninda ng iba, kaya nagagawa ko siyang sigawan. Hindi naman ganun ang gusto kong mangyari Emma, gusto lang kitang tulungan na magtrabaho at magtinda. Kalmado niyang antag pabalik sa akin. Pues wala akong pakialam sa tulong mo, hindi ko kailangan at hindi ko gusto Jason. Hindi kita kailangan kasi kaya kung kumilos, at magtrabaho nang ako lang mag-isa. Gusto kitang tulungan kasi magulang tayong dalawa Emma, gusto kong gamaan ang mga ginagawa mo, dahil nandito na ako ngayon para tulungan ka sa lahat ng bagay. Inis niya ng antag pabalik sa akin. Hindi nga kita kailangan Jason, hindi, sigaw ko sa harapan ng mukha niya mismo. Gusto kong maramdaman mo na kahit papaano ay may kaagapay ka sa buhay, na may tutulong sa iyong gamaan ang bawat kilos mo. Ginawa ko ito kasi gusto kong maranasan mo naman ang magpahinga ng walang iniisip na kahit ano Emma, frustrated niyang antag, sabay sapo ng dalawang kamay sa mukha niya. Hindi kita kailangan Jason, hindi ko kailangan ng tulong mo, kasi nakasurvive ako sa buhay nang walang tulong mula sa kahit kanino. Baka gusto mo lang talagang pumapel, at ipamukos sa lahat ng tao na wala akong kwenta, at wala akong kayang gawin. Inis kong antag pabalik sa kanya, habang nanlilisik sa galit ang mga mata ko. Palagi na lang ba talagang ganyan ang tingin mo sa akin ha? Emma, you still thinking that I am doing this all, to prove everyone that you're an unworthy person ha Emma? Kasi kung ganoon pala ang hirap-hirap mo namang tulungan, kung ganyan palagi ang iniisip mo sa akin. Seryoso niyang antag, habang nakatingin ng seryoso sa akin. Ang hirap baguhin ang pagkatao ko sa'yo Emma, hanggang ngayon ba isang masamang Jason de Alves pa rin ang nakikita mo? Dugtong na antag niya pa. Alam kong ginagawa mo lang ang mga bagay na ito, para magmukha kang mabuti sa harap ng marami, lalo na sa harap ng mga anak ko. Inis kong sagot sa kanya. Ginagawa ko lahat ng ito Emma, kasi gusto kong patunayan sa'yo na mahal kita. Mahal kita hindi lang dahil may anak tayong dalawa, ginagawa ko lahat ng ito kasi gusto kong makabawi sa'yo sa lahat ng pagkukulang ko. Wala akong pakialam sa gusto mong gawin Jason, pumayag na nga akong makasama ka ng mga anak ko sa tuwing gusto mo, wag mo nang pakialaman ang mga ginagawa ko, nahuhusgahan tuloy ako nang wala sa oras ng dahil sa'yo. Hanapin mo yung asawa mo nang hindi mo ako pinapakialaman, hanapin mo si Karel kung may problema man kayong dalawa. Wala akong asawa Emma, seryoso niyang antag, sinong niloko mo? Sambit ko naman pabalik sa sinabi niya. Hindi kita mamahalin ng sobra kung may asawa na ako Emma, remember I'm a one-woman man, at ikaw ang gusto kong maging asawa. Seryoso niya paring antag, mangarap ka lang Jason, antag ko nang nakangisi. Hindi ko alam kung ano pa ang pwede kong gawin, para maniwala kang mahal kita Emma, hindi ko na alam kung paano ko ipapakita sa'yo na gusto kitang makasama sa buhay, pati ang mga anak natin bilang isang buong pamilya. Nakayuko niyang antag, sabay hawi sa buhok niya. Hindi ako syunga Jason para maniwala sa pagmamahal mo. Sigurado akong kapag napaniwala mo ako sa sinasabi mong iyan. Pagmumukin mo ulit akong syunga, at sa huli pagtatawanan mo pa, kaya please lang itigil mo na. Nakilala mo naman na yung mga anak ko, nakakasama mo na sila nang hindi ako na kontra. Kaya tama na wag mo na akong guluhin at paglaruan, kasi hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mo. Kailangan ka ng mga anak ko, dahil mga anak mo rin sila, pero Jason hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng isang taong tulad mo, na paulit-ulit akong tinapon, at pinaramdam sa akin kung gaano ako kawalang kwentang babae. Saka nakakalimutan mo bang ilang beses mong sinabi sa akin, na ang babaeng tulad ko ay walang karapatan na sumaya. Dahil kahit sariling magulang ko ay hindi ako minahal. Akala mo nakalimutan ko iyon, hindi Jason kaya tumigil ka na kakabilog sa ulo ko. Dahil hindi mo na ako maloloko. Saka ano yang trip mo, akala ko ba ang isang tulad mo ay hindi magmamahal ng babaeng Emma Almond Sanchez ang pangalan, hindi pa naman bumabaligtad ang mundo diba, bakit parang kinain mo na yung mga salita mo?
Gusto mong mag-usap tayo di ba? Pues eto na yun nasabi ko na lahat, kaya manahimik ka na. Maging mabuting magulang na lang tayo sa anak natin, wala na tayong pag-asa sa isa't isa Jason? Tuloy-tuloy kong antag sa kanya, sabay akmang tatalikuran siya. Mahal mo ako maramdam ko, natatakot ka lang na aminin sa sarili mo, dahil iniisip mong hindi totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal mo pa rin ako at sigurado ako sa bagay iyon. Hibang ka na Jason, hanapin mo yung babaeng paulit-ulit mong pinamukha sa akin, na siya lang habang buhay, siya ang guluhin mo wag ako. Tuluyan na akong tumalikod kay Jason, at nagmarcha paalis ng palengke, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, at masabi ko pa kay Jason ang mga bagay na ayokong sabihin sa kanya. Baka bumigay ako, at tignan na lang siya basta sa mata niya, na palagi kong iniiwasan sa tuwing magkausap kaming dalawa. Ayokong bumigay kasi kapag nangyari iyon, sigurado akong talo na naman ako. Bakit? Tama siyang mahal ko pa rin siya mula noon hanggang ngayon, at kailanman ay hindi yun nawala. Kaya nga ako nagagalit sa tuwing sinasabi niyang mahal niya ako, kasi bakit sa kanya ako minahal kung kailan nawala na ako noon, bakit huli na kung kailan takot akong tanggapin siya sa buhay ko. Mahal ko siya pero hindi ibig sabihin noon, magpapalin lang na naman ako sa kanya. Tama na siguro yung maging magulang na lang kami sa mga anak namin, gusto kong sumugal pero natatakot ako, dahil hindi lang naman yung nararamdaman ko ang nakasalalay sakaling pagmukhe na naman akong syunga ng isang Jason de Alves. Hindi rin naman ibig sabihin na mahal ko siya, ay basta ko na lang kakalimutan ang lahat, at pagbibigyan siyang pumasok sa buhay ko, dahil lang sa minahal niya ako nang hindi inaasahan. Alam kong nasaktan siya sa mga sinabi ko, pero wala akong pakialam. Deserve niyang masaktan para alam niya kung ano ang nararamdaman ko noon, sa tuwing sinasabi niya sa akin na sa basura lang nababagay ang pagmamahal ko para sa kanya.